Ito ang Factbusters! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! This time, patungkol tayo muna sa Biblia, no? At yun nga po, nakikita niyo sa aking screen, ang Biblia sa tingin ng Iglesia Katolika. Ayan. Nako, dapat may kaalaman tayo patungkol diyan, mga kapatid, no? Bilang isang Katoliko, isang napakahalagang bagay na meron kang kaalaman patungkol po sa sarili nating produkto, mga kapatid. Remember, ang Biblia isa po sa napakahalagang produkto po ng Iglesia Katolika. At malalaman natin yan as time goes by sa pagtalakay natin dito. Magandang hapon, partner. Ayan, malakas na ba yung audio natin, Brother Gabriel? Yes. Naririnig ko kayo loud and clear. Ayan, Brother Gabriel. Ayan, Opo. simulan na natin ang ating topic ngayon. Di muna tayo babanat ng konti. Konti lang siguro, ano? Kaya, Pahinga sige, muna so sa ngayon, intense. oo, pahinga muna yung intense, ano? Kasi Pasko naman. Pero sa susunod na mga araw, doon tayo pupunta, ano? Sige, so ang ating topic ngayon, Brother Gabriel, yung sinabi mo na kanina, yung Biblia sa tingin ng Sa tingin ng Iglesia Katolika. Ayan. Oo, kasi yung ibang mga Katoliko, di naman nagbabasa ng Biblia. Yung iba naman, alikabukan. Ayan, aalikabukan lang yung Biblia. Oo, di na binabasa. So ngayon, tatalakayin natin yung importansya ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia. Ano ba yung tingin ng simbahang Katoliko dito? Ayan, simulan na natin, kapatid na Gabriel. Opo, simulan na po natin. Okay, so dito tayo sa pasimula, no? Ayan, para sa mga Katoliko, ano ba ang Biblia? Ayan, para sa mga Katoliko, ano ba talaga ang Biblia, Brother Gabriel? Opo. Ito, pasagutin natin ang ating aral, kapatid na Gabriel. Pakibasa. Okay po. Ayan. Sabi po dito sa isa sa mga Dogmatic Constitution and Divine Revelation, which is yung Dei Verbum na produkto po ng Vatican II document. Ayan. So sabi po dito sa Dei Verbum number 11, ayan, cite natin to. Therefore, since everything asserted by the inspired authors or sacred writers must be held to be asserted by the Holy Spirit, it follows that the books of Scripture must be acknowledged as teaching solidly, faithfully, and without error the truth which God wanted put into sacred writings for the sake of salvation. Yan po ang nakasulat po, Kabro. Ayan, napakaliwanag, ano, yung banal na kasulatan o ngayon ay mas kilala bilang Biblia. Ito po ay walang error. Ayan, no. Isinulat po 'yan sa gabay ng isinulat po 'yan ng mga inspired authors sa gabay po ng banal na Espiritu Santo na wala pong error. Ayan. Amen. Ayan. Yun ang paniniwala natin. At yan po, yung banal na kasulatan ay importante po para sa ating salvation, ano? Para sa ating kaligtasan, kapatid na Gabriel. Ayan. So napakaliwanag, ano? Yan pala yung tingin ng simbahan sa banal na kasulatan. Sige, kapatid na Gabriel. Sige next po. natin. Next po. Ayan. So kinikilala po ng ating simbahan ang Biblia, kapatid na Gabriel. Bilang banal na kasulatan, wala pong error. Yeah. Sige, next po, bro. Okay po. Ayan, So, sabi naman dito sa Catechism of the Catholic Church number 81, Sacred Scripture is the speech of God as it is put down in writing under the breath of the Holy Spirit. Ayan, napakaliwanag, ano, yung nagsulat pala ng mga aklat sa Biblia, sila po'y ginabayan ng banal na Espiritu Santo. Kaya nga sinabi natin kanina, nasa Dei Verbum paragraph 11 na ang banal na kasulatan, wala pong error. Kasi nga, yung gabay ng Espiritu Santo nandun po sa mga inspired authors, kapatid na Gabriel. Amen. Kaya nga ito ay itinuring na salita ng Diyos, ano? Ang Biblia, kapatid na Gabriel. Sige, punta na natin sa susunod.
Opo, Ayan. ayan. Patuloy natin ang pagbasa, Brother Gabriel. Opo, Kabarno. And holy tradition transmit in its entirety the word of God which has been entrusted to the apostles by Christ the Lord and the Holy Spirit. It transmit it to the successors of the apostles, so that, enlightened by the Spirit of truth, they may faithfully preserve, expound, and spread it abroad by their preaching. Ayan po. Ay, ayan, napakaliwanag, ano? So, yung Biblia na transmit pala yung mga isinulat ng mga apostol sa pamamagitan po ng tinatawag nating sacred tradition. Ayan. So, hindi lang po Biblia ano, yung pinaniniwalaan natin na ano, Brother Gabriel, na salita ng Diyos. Kahit yung traditions ay sacred tradition, ano, yung tinatawag nating oral tradition, yan po ay kasama din, kapatid na Gabriel, sa Opo, ayan. ating salita ng Diyos, ano? Amen. Ayan. Pero kasi maraming magsasabi, marami namang tradition na hindi naman angkop, ano, hindi naman tugma doon sa mga nakasulat sa Sa Biblia. Biblia. Kaya nga tandaan natin, merong mag-i-interpret, Brother Gabriel. Ayun. Sino po ba yung mag-i-interpret? Yan ang aalamin natin. Sige, Opo. titingnan natin sa mga susunod na slide, kapatid na Gabriel. Sige po. Okay, so nasa next, ayan. Ayan. So yung salita ng Diyos, hindi lang po Biblia, ano, kundi mayroong ding sacred tradition, kapatid na Gabriel. Ayan. So yan ang sinasabi natin kanina. Sige, next slide tayo. Ayan. So yung banal na tradition ay kinikilala din natin, yung holy or sacred tradition. Sacred tradition. Ayan. Bukod po sa sacred scripture, pati po yung sacred tradition. Okay po. Ayan. Ayan. Sige, basahin natin yung nasa 85 to 86. 86 Kung po. sino ba yung mag-i-interpret, kapatid na Gabriel, doon sa mga sacred tradition na sinasabi, kiniklaim nila na ito daw yung nangyari, pero ang ending hindi tugma doon sa nakasulat sa Biblia o doon naman sa iba pang mga traditions. Sino ba yung arbiter, ika nga nila, no? Or interpreter. Okay, basahin natin itong nasa ating doktrina, kapatid na Gabriel. Opo, ayan. So sabi dito, the task of giving an authentic interpretation of the Word of God, whether it is in written form, which is in sa Bible ka natin, ano? And in the form of tradition, has been entrusted to the living teaching office of the church alone. Ayan. Its authority in this matter is exercised in the name of Jesus Christ. This means that the task of interpretation has been entrusted to the bishops in communion with the successor of Peter, the Bishop of Rome. Yet, this magisterium is not superior to the Word of God, but it is servant. Ayan po ang... Ayan. So, napakaliwanag, ano? Yung magisterium, hindi siya yan yung nag-i-interpret ayon po dito, ano? So, siya yung nagsasabi, siya yung nag-evaluate kung yung sacred tradition or oral tradition at yung interpretation sa nakasulat sa Biblia. Kasi doon naman, ang dami kaya ngayong mga sektang pangreliyon dahil nga doon sa interpretation nila sa salita ng Diyos. Ano? So, sino po ba yung nagre-regulate, ika nga, o nag-i-interpret? Kung sino ba nagsasabi? Di yung iglesia mismo. Ayan, na itinayo ng ating Panginoong Sokristo. At yan po ay tinatawag nating magisterium. Ayan. So, the magisterium, ito nga lang, yung magisterium, hindi po siya superior sa salita ng Diyos. Ayan. Kundi siya ay servant ng salita ng Diyos. Napakaliwanag, ano, kapatid na Gabriel? Napakaganda, no? Opo, amen po. Oo. Di ka maliligaw. Kaya nga, halimbawa, isang grupo ng Baptist na naniniwala sa Pasko, may iba namang grupo ng Baptist hindi naniniwala sa Pasko kasi nga iba't ibang interpretation sa nakasulat sa Biblia at sa oral tradition daw. Ayan. Kaya dito sa Iglesia Katolika, yan yung nag-unify sa atin, yung magisterium dahil nandito yung valid interpretation ng ating simbahan patungkol sa salita ng Diyos. Divine revelation. Amen po. Ayan. Katunayan, next slide, Brother Gabriel, na tayo. Ayan. Katunayan, ito nga parang bangko, ano?
may tatlong paa, ayan yung Iglesia Katolika, may tatlong sources of spiritual revelation, ayan. Mm. So yung tatlong paa na yan, yun yung scripture o banal na kasulatan, tradition at Magisterium. magisteryo. Eh yung mga protestante, scripture lang. Eh makakatayo kaya yung bangko, kapatid na Gabriel, sa tingin mo? Ay, hindi po. Babagsak at babagsak po yan kahit anong pilit nila ng tayo. Ayan, kaya mahirap yan, ano? Sandali, ayan. So mahirap yan pag ganun, kapatid na Gabriel, ano, naisa lang yung paa ng bangko, ano? So yan po, dahil dyan ay hanggang ngayon, ang Iglesia Katolika, buhay na buhay, hindi po matutumba yan dahil nga sa tatlong important sources of spiritual revelation. Napakaliwanag, napakaganda, no, kapatid na Gabriel? Opo, ayan. Talagang yan ang kagandahan sa Iglesia Katolika. Hindi ko sino-sino Ayan. nag-interpret sa atin. Meron tayong church magisterium na maaasahan. Sige, next tayo. Okay, ayan. Ayan. So ang iglesia naman, nagbibigay kahulugan, ayan sinabi na natin kanina, sa mga nakasaad sa salita ng Diyos. Sila po yung nag-i-interpret. Ayan. Sige, next slide tayo, Brother Yan, Gabriel. tradisyon. Opo. Ayan. Katunayan, yung haligi at saligan ng katotohanan, hindi po Biblia, kapatid na Gabriel. Amen. Napakalinaw po yan. Iglesia ng Diyos eh. Sige nga, basahin na nga natin, kapatid na Gabriel. Opo, ayan. The Catholic Way. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat ugaliin ng tao, at paano dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay, at haligi at suhay ng katotohanan. Ayan, napakaliwanag, ano, kapatid na Gabriel. Hindi po Biblia ng Diyos na buhay. Walang ganon. Iglesia ng Diyos, the Oo. church. Ayan. Ayan. Sige, next slide tayo, Brother Gabriel. Napakaliwanag, napakaganda, no? Ayan. Opo. Kaya kinikilala po, ayan, kaya kinikilala naman natin, kasi ganito, ano, meron mong tinatawag na living word of God. Sino po ba yung tong living word of God? Pakibasa sa next slide, Brother Gabriel. Opo, CCC 134, all sacred scripture is one book, and this one book is Christ. Ayan pala. Because all divine scripture speaks of Christ, and all divine scripture is fulfilled in Christ. Ayan. Ayan, kaya napakaliwanag. Yung salita ng Diyos, yung Biblia at oral tradition, kapatid ng Gabriel, it all leads to Christ. Ayun, kaya nga, dahil nga dyan, nabuhay ang ating Panginoong Kristo. Di ba yung Old Testament, finulfill ni Jesus Christ sa New Testament. Kaya nga sa Juan 1:1 nga siya yung verbo kapatid na Gabriel, ano? Amen. Ayan. Sige, pagpatuloy natin. Next slide tayo, Brother Gabriel. Opo, sa may CCC 108 naman, still, the Christian faith is not a religion of book. Ayan. Yan dapat natin tandaan, mga kapatid. Christianity is the religion of the Word of God. A word which is not a written and mute word, but the word which is incarnate and living. If the scriptures are not to remain a dead letter, Christ, the eternal word of the living God, must, through the Holy Spirit, open our minds to understand the scriptures. Ayan. So, napakaganda, no? Napakaliwanag dyan. Ano ba masasabi mo dyan, Brother Gabriel, sa nakasulat dyan? Parang mayroong matatamaan dyan, ha? Opo. Nararamdaman ko ang daming matatamaan ito. Dahil diba? kasi religion of book lang sila eh. Tama. Parang akala mo, yung Diyos nila, Biblia Meron nga akong kilala, Brother Gabriel, na pastor. Di ko na sasabihin yung pangalan kasi kilala siya, no? Parang Diyos na niya yung yung Biblia. Hinahalik-halikan niya yun. Diba? Tapos yung Biblia niya, parang Diyos niya, memorize niya. Pero ang ending, mali-mali naman yung interpretation, kapatid na Gabriel. Kaya religion by the book lang sila. Hindi sila religion na buhay na Kristo, na word. Sino ba yung buhay na word? Sabi nga ng ating aral, ang ating Panginoong Jesucristo. Ayan. Napakaliwanag dyan, ano? Sabi dyan, if the scriptures are not to remain a dead letter, Christ, the eternal word of the living God, must, through the Holy Spirit, open our minds. Napakaganda, no, kapatid na Gabriel? Ayan. Diba? Hindi tayo religion of kasi yung kagandahan talaga sa Iglesia Katolika cover. No?
Sila kasi pag Ay, naging religion of book, tendency niya, naku po, mali-maling scripture. Tama, biblical nga. Nasa Biblia, mababasa. Ang problema, yung interpretation, ayan, nagkagulo-gulo na. oo, nagkagulo-gulo na. Oh, 'di ba? Oh, sige, pagpatuloy natin sa next slide, Brother Gabriel. Ayan. Opo, So, ayan. eto na ngayon. Eto na ngayon, ano? Mm-mm. Aalamin natin yung laman ng Biblia ng mga Katoliko. Sige, Brother Gabriel. Sige po, tignan natin ha. Sabi po dito sa may CCC 138, the Church accepts and venerates, ayan, venerates po natin yan mga kapatid, as inspired, the 46 books of the Old Testament and the 27 books of the New. Ayan. Ayun. Ayan. So yung atin, mayroon tayong 46 books sa Old Testament, Old 27 Testament. naman sa New Opo, Testament. A total of 73 books. 7. Ayan. Hindi po tayo kagaya ng mga Protestante na 66 books po 60 yung books. kanila. Mm. Ayan. So malalaman natin mamaya kung bakit nagkaganon, ano? Okay. Sige, Brother Gabriel, next slide tayo. Opo, next slide po tayo. Ayan, so, eto Ayan. na So nga. ito na nga yung rason. Kapatid. Ito na nga. Naalala ko na lang si mamaya, no? Nandito rin 'yan sa ating programa. Tatalakayin din natin yung article ng kilala mo, kapatid na Gabriel. Ay, ang Ayan. nung kilala ko. Oo, ayan, mamaya, no? Ayan. So tatalakayin natin yung Hmm. Deuterocanonical books o mas kilala bilang next slide, Brother Gabriel. Yes po. Ayan, mas kilala na apokrifa sa mga Protestante nating mga Yes. kapatid, ano? So Mm-mm. yan, nakikita niyo sa screen, ayan, Tobit, Judith, yung Greek version ng ano yung karugtong sa aklat ng Esther Esther, po. Mm-mm. yung karunungan ni Solomon, Sirach, Baruch, Songs of the Three Young Men, yung Letter of Jeremiah, Susanna, Bell and the Bell and Dragon, the tsaka Dragon. yung First and First second and Maccabees. Second Maccabees. Ayan. Pero Yeah. sa ibang mga ibang mga rites, paki next Orthodox slide nga, po. kapatid na Gabriel. Ayan yung mga Orthodox. Hindi pa yan, next slide pa. Next slide pa po Mamaya tayo. natin. Next slide muna tayo. Ayan. Ayan, ayan. So, ayan sa iba nating mga brethren, mayroon pa silang Psalms 151, mayroon pa silang Mm-mm. 3rd at Third 4th and fourth Maccabees. Maccabees. Ayan. Ayan. So yung sa atin, na-canonize na mga libro na kabilang nga sa tinatawag na second canon or Deuterocanon ay itong 7 aklat, kapatid na Gabriel. So pakibasa nga, pakibalik sa previous slide. Ito po. Ayan. Ayan, sige, pakibasa yan, kapatid na Gabriel. Mula yan sa Good News Good News Bible, Bible, no? Introduction to Deuterocanonical Books. Ito palagi yung kinukote ni Mr. Soriano. Sige, pakibasa, kapatid na Gabriel. Ayan. Kinukote niya pero di niya ito binabasa eh. Ito, basahin namin sa inyo mga kapatid na Katoliko. So sa introduction part po ito sabi dito, the following books, Tobit, Judith, Esther, in the Greek text, Wisdom of Solomon, Sirach, Baruch, Letter of Jeremiah. By the way, para malinaw sa lahat yung Sirach po mga kapatid, Ecclesiasticus. Ayan, Ecclesiastico sa Tagalog. Ayan, baka kasi biglang may ibang sa Tagalog version po, hindi Sirach yung nakalagay. Ecclesiasticus or Ecclesiastico. Baruch, Letter of Jeremiah, Song of the Three Young Men, Susanna, Bell and the Dragon, First Maccabees and Second Maccabees form part of the Septuagint Greek text. Ayan, Septuagint. Napakalinaw po mga kapatid. Hindi natin yan inibento. Galing po yan sa may part ng Septuagint Greek text and were interspersed among other books of the Old Testament. Catholics speak of those books as Deuterocanonical. Yun po itatanda natin mga kapatid. The Deuterocanonical word. To indicate that their canonical status as scriptures was settled later than of the proto-canonical books. Protestants usually refer these books as apocrypha. Ayan. Ayan. So, yung nangyari kasi, kapatid na Gabriel, itong mga aklat na ito kasi kasali yan sa Old Testament. Yung mga ibang aklat sa Old Testament ay isinulat po yan sa Hebrew, kapatid na Gabriel. Pero itong mga aklat na ito po ay isinulat sa Grego. Sa Grego. Nasa Septuagint Greek text ayon. Kaya yung iba
sinasabi nila na mali daw itong mga aklat, di daw ito inspired kasi nga iba yung lengguwahe. O yan lang ang hindi nila alam, ano, kapatid na Gabriel. Malalaman mo mamaya kung bakit inspired yung mga aklat na yan, ano? Amen. Ayan. So, sige, mag-next slides na siguro tayo. Sige po. O, next Ayan. na po So, natin. Ayan. ayan. So, ngayon, babasahin naman natin itong ano na lang ito, Brother Gabriel. Gawin ko na lang ito ng summary para kasi baka makulangan tayo sa oras. Mm-mm. Kasi ganito po 'yun, ano? Sabi po kasi dito sa history, hindi po story ito, ano? Ayan, Yes, yung meron pong dalawang Jewish tradition. Oh, Mm-mm. yan ha, yan naman yung oral tradition. Dalawang Jewish tradition tungkol po dito sa pagkakaroon ng kanon ng Biblia noon sa mga Hudyo. Yung isa Tama po. tinatawag po nating Palestinian canon, yung isa Alexandrian Alexander. canon. Okay, yung una, ito yung mga rabbi sa Hamnia. Ayan, sa Hamnia, yan po ay nasa kanluran ng Jerusalem noong 70 AD. Meron pong yung nag-lead po sa kanila si Johanan ben Zakkai. Ayan. So siya po yung nag-canonize nito. Tinanggap niya po yung 39 books. Yung 39 books, kapatid na Gabriel. Opo. Ayan. So yung 39 books na yan, sa next slide, kapatid na Gabriel, yan po ay kabilang sa Palestinian canon. Ayan. Ngayon, meron namang ibang mga Hudyo, ay alam mo naman na sa labas ng Jerusalem, may mga Grego din kasi diyan eh. Opo. Ayan. So yung mga mga Grego sila, nagsasalita sila ng Grego, pero yung kanilang relihiyon, mga Hudyo din. Hudyo din po Ayan. sila. So may mga rabbi din sila. Ngayon, yung mga rabbi na yan, nagtipon-tipon din doon sa Alexandria at tinanggap naman nila yung 39 plus itong 7 books. Ayan, Yeah. nakikita nyo sa screen. Ayan. So, yan yung Alexandrian canon. So ngayon, ano, siyempre ita-transmit na yan. Yung Palestinian canon, kapatid na Gabriel, tinatanggap po yan ng mga die-hard na mga Hudyo. Yung mga Hudyo na hindi kagaya ng iba na Greek speaking. Hindi naman sila die-hard eh. Kasi Greek nga yung kanilang salita, hindi naman Hebrew. Ano? So yung mga die-hard na mga Hudyo, tsaka yung mga Protestante, they accept the Palestinian canon. No? Yun nga yung naging na eventually kung isasali na yung 27 books ng New Testament, naging 66 books na. Ayun. Opo, ayan. And then yung mga Katoliko at yung mga iba pang mga Hudyo, especially yung mga early Christian na mga, especially yung tinatawag nating mga Judaizers. Ayan yung mga Judaizers, ibig sabihin yung mga Hudyo na naging Kristiyano, ayan, tinatanggap po nila noon at pati yung Iglesia Katolika itong Alexandrian canon. So yun po yung Alexandrian canon, naging 73 books. Yan po yung kung idadagdag mo yung New Testament, naging 73 books na po yan ng ating Biblia sa kasalukuyan. So, diyan po yung history. At alam naman natin kung sino yung nagtanggal nung 7 books. Nagkaroon ng debate. Yan po ay walang iba kundi si Martin Luther, yung ama ng Protestantismo, kapatid ng Gabriel. Ayan. So yan po yung short but precise na pagkakaiba ng dalawang canon, yung 66 at saka yung 73, kapatid ng Gabriel. So at least alam na natin, ano? Ayan. Sige, next slide tayo. So napag-usapan na natin yung history. Ayan, so yan yung sinabi natin kanina, no? Ayan, no? So yung die-hard na mga Hudyo, mga Protestante, Palestinian canon sila. Yung 39 books na base yun sa pagkakatala ng mga Hudyo yun, mga kapatid, ha. So kung titingnan mo, yun yung Palestinian canon. Pero kung idadagdag yung 7 books, so yan yung Alexandrian canon. Ayan. So napaganda, no? At alam nyo ba, mga kapatid, ano? Sa nila, sa trasalin ng mga nakasulat sa Biblia, itong unang labas ng King James Version ng bago muna natin ipakita ito, Brother Gabriel, panoorin muna natin kasi mayroong isang vlogger na grabe talaga kung manira sa Iglesia Katolika. Sabi niya yung King James Version daw, yung wala daw apocrypha, wala daw Deuterocanonical books. Ito, panoorin natin
yung Sige. vlog ng isang Facebook page na ngayon hindi na naninira sa Iglesia Katolika kasi napuna na nga ni Kaburnok ano. Eh wala Napuna nang na ni upload Kaburnok. kasi nga wala na, napuna na kasi, napahiya. Ito pakinggan natin Okay, yung ito po video ba, mga kapatid. itong first Yung video? 01. Sige, sige. Yung 01, sorry, hindi ko ganong kita kasi dito. I think siguro itong sa 25 second. Ayan. Ito siguro yan. Ayan. Update ko na muna. Noong 1611 ay matagumpay na naiimbag ang King James Bible at hanggang sa ngayon ay ito pa rin ang pinakaginagamit na salin ng Biblia sa buong mundo at ang tinuturing na authorized version of the Bible. Meron din po akong Catholic Bible at kinumpara ko rin po ito sa King James Version at ang tanging kaibahan lamang po ay ang Apocrypha at ang tanging kaibahan lamang po ay ang Apocrypha at ang tanging kaibahan lamang po ay ang Apocrypha. Ayan po, Kaburnok. Ayan. Oo, grabe ano, napaka-misleading po ng kanyang statement na 'yan. Yes. Kinumpara daw niya yung Catholic Bible sa King James Version. Eh yung siguro yung King James Version na kanyang kinumparahan, yung mga bagong labas na King Yes. James Version. Definitely, Kasi nga noong yan, 1900 Oo, kasi nga nung 1900s tinanggal po 'yan ng King James Version na yung mga nag-ano ng King James Version, yung mga nag-revise. nag-preserve ng King James Version, ni-revise po nila yun eh. Tinanggal yung 7 aklat. Pero itong ipapakita namin sa inyo, ito yung original na salin ng King James Version. Ipakita natin sa screen, ito yung centenary edition ng King James Version, 1611 ha, 1611. Ipakita natin sa screen, kapatid na Kita nyo mga Gabriel. kapatid, ayan, published in the year 1611. Okay, ito po. Ayan, tignan natin sa table of contents. Meron ba diyang, wala bang apocrypha, Brother Gabriel? Meron po no? The Old Testament, the Ayan. Apocrypha, the New Testament. Ayun, meron pala. Bali pala itong si totoong balita na vlogger na to palpak din ano. Fake news pala siya, fake news peddler. Fake news. Ayan, fake news. Katunayan. Baka sabihin nyo, edit lang namin. Ipakita mo, kapatid na Gabriel, sa next slide. Opo, Kita ayan mo yung next slide. Ayan, no? Yan. First Maccabees. Ayan, no? Wala Apocrypha. bang di ba? Mali pala talaga siya. Mangmang pala siya kung si SLTV pa. Opo. Di ba? So talagang mali ano. Ayan, next Opo. slide, Brother Gabriel. Meron pang Next slide. barok Ayun, ano? barok. Di ba? Apocrypha din po yan, Napakaliwanag ano? kapatid. Apocrypha din po yan. So napakaliwanag ano? Ayan. So yung unang labas na King James Version, meron pong mga apocryphal books or deuterocanonical books. Kaya yung sinasabi ni totoong balita na na vlogger, busted ka. Ayun. Busted. Mali. Fake news. Ayan, Hindi mali. totoo yung Fake binabalita news. niya. Ayan. Sige, next slide na tayo, kapatid na Next slide po Gabriel. tayo. Ayan. Ito pa yung pag-amin ng isang Bible scholar na protestante. Pakibasa mula sa kay Gordon Campbell, Brother Campbell. Opo, ayan. Ang title po ng libro niya ay Bible, The Story of the King James Version, page 43. Okay. Sabi dito, for 21st century readers, most surprising feature of the early editions of the King James Version is the inclusion of the Apocrypha. The Old Testament is identical with the Jewish and Roman Catholic canon. Ayan po. Ayun, napakaliwanag yung Jewish, yung mga Judaizers na Jewish at Roman Catholic canon, kagaya po yun sa Old Testament ng King James Version noong 1611. Kaya napakaliwanag sila lang pala itong nagbabawas ng mga salita ng Diyos sa Biblia, binawasan pala nila. Opo. So yung original talaga 73, binawasan na ng mga walang hiyang mga protestante. Protestante talaga Mali yung bintang nila, Kaburnok sa atin na dinagdag lang daw ng Iglesia Katolika. Fake news yun. Sila yung nagbawas fake news yun. Correct. Sila yung nagbawas. Parang nagbabawas din sila sa banyo. Yun yung ginagawa nila. Diba? Yun ang problema. Yan. Ayun. Sige, next slide tayo, kapatid na Gabriel. Sige po. Ayan. Sabi naman po dito. Isa pa. Opo. Yan. Mula yan sa yung sa American Standard Version naman. Yung unang sa labas version ng American Standard Version, yung unang labas ng American Standard Version, yun yung tinatawag nating Thomas Nelson Edition.
ng American Standard Version. Sige nga, basahin mo nga kung anong meron dyan. Sige po, sabi dito, some of Thomas Nelson's editions of the American Standard Version, Holy Bible, included the Apocrypha of the Revised Version. Ayun, napakaliwanag. So may apokrypha na, kapatid na Gabriel. So yan po, napakaliwanag talaga. No? Tinanggal talaga ng mga protestante. Ayun. Sila pala itong nagtatanggal eh. Di ba? Yes. Oh, yeah. Tapos bibintang sa atin, dinagdag lang daw. Yun. Ayan. O, ito po. Next Oh, ito po. na. Kaibigan mo. Oh, basahin natin yung sabi ng kaibigan mo, kapatid na Gabriel. Naku po, makatirahin na naman ako nito sa video kung kailang patay na. Okay. Sabi po dito, no? By the way, ito po ay galing po sa isang kanyang blog, mga kapatid. No? Isa sa mga huling article niya. Ang title po ay The Plain and Simple Truth About the 73 Books of the Catholic Bible. Ayan. So talagang tinira niya, no? Pinangalanan niya po, Catholic Bible. Ngunit ang kapansin-pansin ay sa panahon na nangangaral ang Panginoong Hesukristo, hindi niya binanggit kahit isang beses ang aklat ni Judith o ang aklat ng Makabeo o yung Maccabees o alinman sa 7 aklat na idinagdag ng simbahang Katoliko sa Biblia noong 1546. Ayan, fake news yan. Oh, yan. Kapatid. Oo. Oo, kaya nga sabi ko nga sa iyo, yan yung example ng mga protestante na nagbibintang na dinadagan daw natin yung Biblia. Oo. Manloloko kayo. Oh, mga manloloko. Oh, yan yung mga alipores nito hanggang ngayon buhay na buhay yung diwa nito eh. Oh, ipatunayan natin ngayon. Sige po. Patunayan natin na fake news itong sinasabi niya na hindi daw ginamit ni Kristo yung mga nakasulat sa Deuterocanonical books. Ano, ipakita natin sa next Sige po. slide, kapatid ng Gabriel. Opo, ayan. O nako, ayan o. Ayan. 7:14. Pakibasa na yan. Sunod-sunod na yan, kapatid na Gabriel. Basahin mo na nga ngayon. Sige po. Sige. So, ito po sa bagong tipan po mga kapatid. Sabi dito sa bagong tipan, Mateo 7:12, gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. The golden rule. O, nasa lumang tipan ba yan? O yung Deuterocanonical books? Nasa Tobit po, 4:15. Ano mang hindi mo gusto, huwag mong gagawin sa iba. Ayun. Nababasa naman pala mga kapatid sa lumang tipan or sa may Deuterocanonical books. Next, yung Matthew 16:18. This time, ang gagamitin natin yung the Revised Standard Version. And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not prevail against it. Yung po ba Ayan, nasa- Brother Gabriel. Yes, Bago mo na ipagpatuloy, ano? Mm-mm. O yung nakikita nyo sa screen, yung Gates of Hades, nasa ano yun, nasa Deuterocanonical books. Yes. Mababasa natin yan sa Wisdom 16:13. Pakibasa, 16:13. kapatid na Gabriel. Opo, ganun pa rin po isang ano pa rin po tayo, New Revised Standard Version. For you have power over death. Ayan, power over life and death. You lead mortals down to the gates of Hades and back again. Ayan, napakaliwanag. Ano? Yung Gates of Hades na phrase, ginamit po yan sa Old Testament. Diyan po kinuha ng ating Panginoong Jesucristo. Ayan, yung Gates of Hades na yan. Naalala ko yung taga-Diliman, kapatid na Gabriel, na yung Gates of Hades, sinasabi na nga na kahit impyerno, hindi makipanaig laban sa kanya. Natalikod pa rin daw ang iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Ano talaga, ay nako talaga. Basta lang Pinamatay makalusot, ka. ano? Yan ang naku, interpretation, Governor, kanina sinasabi. Ayan. Laglag talaga sa ito, sa banga. Sige, next slide tayo, kapatid na Gabriel. Sige po. Ito naman po. 1:3 ng 1. Ako, ito. Alam natin yan, basahin natin. Nilikha ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Ayan po, mga kapatid. Sabi ng Panginoong Hesus yan. Ayan po pala yung mababasa natin sa Karunungan ni Solomon, yung Wisdom of Solomon 9:1. Diyos ng aking mga ninuno o mahabaging Panginoon, ikaw po na lumikha ng lahat ng bagay sa pamamagitan ng iyong salita. Ayun. Ayan, napakaliwanag, ano?
O doon pala nanggaling, di ba? Yung salita, yung verbo, yung thought na yon nasa Deuterocanonical books na. Ayan. So, yan. Basahin naman natin yung susunod, Brother Gabriel. Opo, ito naman po sa 17:29. Ito Ayan, naman po. paboritong talata ng MCGI yan. Yes. Oo. Binalaban sa mga Katoliko, di ba? Ibabanat nila to Sapagkat tayo ay mga Sige. anak ng Diyos, huwag nating akalain na ang kanyang pagka-Diyos ay mailalarawan ng ginto, pilak o bato na pawang likha ng isip at gawa ng kamay ng tao. Ayan. At yun po pala mga kapatid ay mababasa natin sa Karunungang Katoliko 13:10. Sabi po, ang umaasa sa mga bagay na walang buhay ay pinakahangal sa lahat ng hangal. Silang sumasamba sa mga bagay na likha ng tao, larawan ng mga hayop na yari sa ginto, pilak o hamak na batong ninilok noong unang panahon. Ayan po, Kapoldo. Ayan. At yung tinutukoy dyan, sa konteksto sa Gawa 17, ay Diyos-Diyosan. Yung Diyos-Diyosan, unang Korinto 8:4, yung Diyos-Diyosan, larawan ng mga bagay na hindi totoo. Ayun, hindi totoo. Hindi nag-e-exist. Di ba? Yung Kristo dati, the existing one yun Hanggang ngayon, nag-e-exist. Fake news talaga sila. Anyway. Ayan. Sige, next slide tayo. Next slide po tayo. Ayan pa pala mga kapatid. Ang dami. Yan. Malulula na lang kayo. Ang dami niyan. Next slide pa. Ayan, Tandaan nyo, pwede yung screenshot to mga kapatid, ha? Ayan, Pakita ko saglit. Yan, screenshot nyo. Take down notes nyo na mga kapatid. Yan po yung mga citations po. Marcos pa lang yan, ha? Marcos pa lang yan. Marcos pa lang. Sige. Ayan na. May Lucas na. Tsaka Mateo. Yan mga kapatid. Kasi yung sinasabi ni Sir, hindi kasi nagbabasa malulula. Si Soriano, Malulula si Soriano niyan, kapatid na Gabriel. Siguro, kung saan man siya naroroon, kung totoo man yung soul sleep nga ni Soriano, malulula si Soriano kung mapakinggan niya sa kaniyang kabaong, kapatid na Gabriel. Ayan, nakita niyo ba yan mga kapatid? Sa Lucas yan, ha? Tas Mateo. Nakailang books na tayo? 3 na. Ayan na. Kumpleto na natin lahat ng gospel books. Ito, Juan. Yan mga kapatid, napakadami. Yan. Kinote po yan ng mga manunulat ng gospels, sa Deuterocanonical books. Kaya mali si Soriano. Busted ka. Ayun. Busted. Ayan. Sabagay, tahimik nga naman, debating walang kibuan naman. So, okay. Kaya nga nananahimik na lang wag natin daw panatan daw. Sige. Okay. Ayan. Punta naman natin yung susunod, kapatid ng Gabriel, Ayan. Sige, next slide tayo. Ito naman yung sa claim. Walang anumang doktrina na ginamit ang mga aklat na iyon bilang kanilang sanggunian o batayan. Naku po, mas matinding fake news to, Kapurno. Matinding fake news. Diba? Halimbawa, next slide. Ano ba yung example na may doktrina tayo? Diyan nang galing sa Deuterocanonical books. Opo. Yan. Sa Catechism of the Catholic Church. Yan. Tignan mo na. Yan, hindi kasi nabasa ni Soriano yan, mga kapatid. Isampal natin ngayon yung katotohanan na to. 1032. Tandaan niyo mga kapatid. Sulat niyo po 1032. CCC 1032. This teaching is also based on the practice of prayer for the dead. Already mentioned in this sacred scripture. Nakita niyo mga kapatid? Nasa sacred scripture pala ano po yun? Therefore, Judas Maccabeus made atonement for the dead that they might be delivered from their sin. Ayan po. Cover, no? Ayan. Kaya yung kanilang sinasabi na bawal daw manalangin sa mga patay. Nako, wala yan sa Biblia yung mga sinasabi nyo. Nasa Biblia po. Nasa Ikalawa Macabeo 12:46. Ayan, no? At yan po ay CCC 1032. Ayan, no? Yung kinote nga ng CCC 1032, doktrina natin yan, Opo. Yan, nasa 2 Maccabees 12:46. Kaya itong pahayag ni Soriano, mali. Fake news. Opo. Sinungaling, Opo.
magalit na lang si SLTV tsaka si Yusuke. Hanggang ngayon, di nila kaya yung ating mga argumento laban sa kanila, kapatid na Gabriel. Mhm. Kaya mga MCGI na, sige, umiyak na lang kayo, no? Ayan. Hindi, debate ko lang kibuan lang yan, Kaburnok. So, para na lang to sa mga kapatid nating Katoliko, no, na baka napiktiman Ayan. mga yan. O at least para to sa inyo, mga kapatid. Fake news po yung sinasabi nila. Pero para sa mga MCGI, okay lang kahit wag silang maniwala sila sa kanilang amo na debating walang kibuan. Okay. Ito na. Punta naman natin yung short history. Kasi Of the sabi nila, Bible. yung Biblia daw, existido na daw. Nung naalala ko si Mr. Yusuke, Brother Gabriel, yung Biblia daw niya, ikinompile nung 64 to 65 AD. 65 AD. Grabe yan. Matindi yan, ha? Oo. Oo. Kaya ngayon, wala na siyang upload kasi napahiya siya doon sa kanyang sinasabi. Ako, yan, sige pa, magsinungaling pa kayo para ibibisto namin kayo. Ayan. Ay, Ano ba yung totoong history? Hindi yung story kung paano na i-compile ang Biblia. Biblia. Sige, next slide na natin, kapatid na Gabriel. Opo, ayan so the brief history of the Bible. Ayan mga kapatid, mga Catholic po yan so unang-una po si Pope Damasus I, he convened the Council of Rome. Ayan mga kapatid, in which he ordered the compilation of the sacred books which eventually consisted the contents of the Holy Bible. O, kita nyo mga kapatid. Next, si Saint Jerome. Okay? Si Saint Jerome. He translated most of the Bible into Latin. This translation was later known as the Vulgate o yung Latin Vulgate. Ayan. Next is si Pope Siricius. He was the first Pope to call the compilation of the sacred books as the Bible. O natawag yung mga na-compile na sacred books po na yun as Bible. He was the first Bishop of Rome to be called Pope. Ayan, dyan po nag-start yung tawag na Pope. Okay? Next po. Slide tayo. Opo. Ayan. Next, si Tertullian, yung may ano po ng Trinity. He gave the term New Testament o Bagong Tipan. Was the oldest extant Latin writer to use the term Trinity. Ayan. So, dyan din po, sa kanya din po nanggaling yung term na Trinity. No? Yung term, hindi yung aral. Kasi yung iba pinipake news. May ibang topic tayo dyan na manood kayo Master's PH. Parang yung term, ginawa na nilang aral na kagad. Yung aral galing daw kay Tertullian. Hindi po, yung term lang. Okay? Next, si Cardinal Hugo de Santo Caro at Cardinal Stephen Langton. Ayan, so, kahit yung, eto mga kapatid, etong binabasa ko na to, no, yung sa part na yan, yung kay Cardinal Hugo de Santo Caro at Cardinal Stephen Langton, in-acknowledge po yan ng MCGI, no? Nung ako po ay, may singit ko lang mga kapatid, nung ako po ay nag-aaral ng seminaryo sa MCGI, in-acknowledge nila yan. Alam nila na si Cardinal Hugo de Caro, o yung pa nga nakalagay dun sa kanilang slide is de Santo Caro, and Cardinal Stephen Langton. No? So they divided the books of the Bible into chapters. So yung in-acknowledge nila yan, mga kapatid, tinatanggap nila yan na ang naglagay ng chapters o yung nag-divide, no, para mas madaling mabasa or para sa citation purposes yung Bible, mga kapatid, yan po na mga Katoliko, mga kapatid, isang kardinal. Okay? Alam yan ng MCGI. Pag di nila tinanggap yan, sinungaling talaga sila sa mga dakot na sinungaling sila, mga kapatid. Next, si Robert sana hindi ako mali nabasa. Estienne? Robert Estienne. Sana hindi ako mali nabasa. He further separated the Bible books chapter into verses. Ayan, so verses, may chapters na, and then nagkaroon pa ng verses. As the person to print the Bible with verse numbers. Ayan. Ayan. So, in-acknowledge din nila yan na mayroong nagkaroon ng chapters and verse. Cover no? Oo, tama ka, no? In-acknowledge nga ng MCGI yan. Pero hindi yung kabuuan, ano? Hindi yung Ayaw nilang kabuuan. tanggapin. Ayaw nilang tanggapin. Pag tinanggap nila yung buo. Alam mo naman sila. At Staying yung mga safe lang, taga-iglesia Kaburnok. mga taga-iglesia, ganun din. Yung mga taga-iglesia sa Diban. Yun din. Ayan, staying safe lang po sila. Oo, sige. Next slide tayo, kapatid. Next slide. Ayan. So, ito naman. yung sinasabi tungkol to sa pagkakasali
ni Jerome ata, no, ng Biblia mula Opo. sa original Mm. patungo sa Latin. Sige nga, basahin natin itong nakasulat na ito sa isang referensya, kapatid na Gabriel. Yes. Isang general reference to Kabernok, no? General reference. Paglilinaw lang natin. Kasi sabi ni Yusuk isa daw po itong aklat katoliko. No? Fake news yun, mga kapatid. Okay, sabi dito sa The New Book of Knowledge, Volume 2, page 153. Ayan, sa Tagalog na po natin, ano? Ang mga sinaunang Kristiyano ay gumamit ng Griego na version ng lumang tipan. Ayan, mga kapatid, dahil ito ay maaaring maunawaan ng karamihan sa kanila. Pagkaraan ng ilang sandali, gayon paman, isang pangailangan ang nadama na magkaroon ng parehong lumang tipan at bagong tipan sa wikang nagiging mas malawak na ginagamit sa Latin. Ayan, mga kapatid. Ayan. Sige, next slide, Brother Gabriel. Okay, gayon paman, ang pinakatanyag na salin ng sinaunang Kristiyano, ayan, ay ginawa ni, Saint Jerome, San Jeronimo. Tama ba? Sana hindi ako mali ng translation. San Jeronimo. Noong unang bahagi ng ika-4 na siglo, dahil ito ay nasa karaniwang Bulgar na wika, Bulgar na wika noong araw. Ang version na tinatawag pa ring Vulgate. Ayan. Ginamit ni Jerome ang parehong version ng Hebreo or Hebrew at Griego or Greek para sa kanyang pagsasalin. Tinanggap ng simbahan ang salin ni Jerome at ito ang naging opisyal na version ng Biblia. Bagaman, ang mas lumang salin sa Latin ng ilang aklat ay patuloy na ginagamit. Ayan po, mga kapatid. Ayan. So, may mga ibang salin din sa Latin kasama itong kilala ng Latin Vulgate. Latin. May sinulat po at isinalin ni Jerome, ni Saint Jerome, kapatid na Gabriel. Ayan. Ngayon, yung council, saan ba yan na i-ratify itong na i-canonize yung mga official na version ng Biblia na yun nga yung Latin Vulgate. Next slide tayo, kapatid na Gabriel. Opo. Ayan. Ayan. Ngayon, ito na. Ito na talaga. Bago muna natin basahin ito, pakinggan muna natin yung pahayag ng totoong balita, no, Brother Gabriel? Yung fake news. Pakinggan na natin. Oo, kasi binantayan kasi niya yung sa aklat ni Dan Brown, yung Da Vinci Code. Ito. Yung Da Vinci Code. Sige. Ito po, ayan. Panoorin natin, mga kapatid, isang maikling video para sa atin. Kanilang mga sinulat ay inipon ng mga naunang Kristiyano at mano-manong kinopya upang maipamahagi sa iba't ibang mga lahi. At ang mga libu-libong manuscripts na ito ay masusing siniyasat ng mga pantas sa ilalim ng gabay ng Diyos para malaman kung aling mga aklat ang kanon o dapat maisama sa Biblia. Kaya ang mga aklat ng lumang tipan at bagong tipan ay matagal na pong na-establish at nagagamit ng mga Kristiyano. Bago pa man ang Council of Nicaea ng Simbahang Katoliko. Ang kinumpay lamang po ng Simbahang Katoliko ay ang kanilang sariling bersyon ng Biblia na may kasamang apokripa at ito ay nasa wikang Latin na ilan lamang ang nakakaintindi. Ayan po ang sabi niya. Ayan, yung sabi niya, yung Biblia daw na-canonize sa pamamagitan ng Council of Nicaea noong 325 AD. Biruin mo yun. Alam mo ba kung saan yan nanggaling yung reference na yan? Basahin natin yung article na nahanap natin sa internet. Sinungaling talaga itong... sige, basahin mo nga, kapatid na Gabriel. Opo. Ayan. So, ito po ay galing sa yung penbookcenter.com. Ayan. Which council decided the books of the Bible. Ayan. Yan po, mga kapatid, makikita nyo sa screen. Yan, di natin yan inimbento. Okay. Sabi dito, si Dan Brown, ang may akda ng Da Vinci Code, ay sumulat sa kanyang pinakamabentang nobela na ang Biblia ay nilikha ng konseho ng Nicaea noong 325 CE or Common Era. Ipinagbawal umano ni Emperador Constantine at ng mga opisyal ng simbahan ang problemadong literatura na hindi umaayon sa kanilang lihim na agenda. Patay kang bata ka, napakatindi. Ayan. Napatindi ng kasinungalingan ni Dan Brown, kinopya ng Totoong Balita Facebook page. Ayan. Ano masasabi mo doon sa kanyang sinasabi, Brother Gabriel? Grabe naman yun. Seryoso. Pag alam naman natin, guys, yung Da Vinci Code, fiction po yun. Fiction po yun. Hindi siya
wag nating dibdibin, no? Wag nating gawing, ano tawag doon, gawing literal. Dinibdib nga niya eh. And then, dapat pala, Kamurnok, mangaral siya na nabuntis ng Panginoong Jesucristo si Maria Magdalena. Part yun ng Da Vinci Code eh. Oh. Tama. Oh. Fake. Ay, nako. Fake news talaga. Kumakalat sa social media, no? Mm. Sige. Ngayon, ano ba yung katotohanan tungkol dito? Ipagpatuloy natin ang pagbasa. Sa next slide, kapatid na Gabriel. Okay po, Kamurnok. Ito po. Ayan. Sa Tagalog na po, mga kapatid, Ngunit hindi iyon ang tunay na kwento. Ayan. Bagamat fiction ng Da Vinci Code, ay mga kapatid, fiction eh. Dinibdib kasi ni kapatid na totoong balita. Okay? Bagamat fiction ang Da Vinci Code, hindi nag-iisa si Brown sa pagpuri sa Council of Nicaea para sa pagpapasya kung anong mga libro ang dapat isama sa Biblia. Ayan. Sige, next slide, Brother Gabriel. Okay. Sabi dito pa, itinatag ng Konseho ng Roma ang Catholic Canon, yan, 382. Inatasan din ang konsehong iyon, si Jerome, na tipunin at isalin ang mga kanonikal na tekstong iyon sa Latin Vulgate Bible. Tiyak na tinipon si St. Jerome ang mga unang malawakang ipinamahagi na edisyon ng Biblia noong AD 400, okay? So, Anno Domini. Ang manuskrito ay naglalaman ng lahat ng 39 na aklat sa Lumang Tipan at 27 na aklat sa Bagong Tipan. Ito ay nakasulat sa Latin. Ayan po. Ayan. So yung dalawa yung statement kanina ng totoong balita, no? Sabi niya, yung Council of Nicaea, siya daw yung nag-canonize ng Bible. Tapos nasali na daw yung apocryphal books. Mali. Kasi yung apocryphal books, huli na yun. Ibang council yun eh. Ito 66 books nang ito eh, yung sa Council of Rome. Ayan. Kaya So, talaga ano masasabi mo kay totoong balita? Dapat kung ako sa kanya doon, mahiya siya sa sarili niya kasi ang pangalan pa man din nung totoong balita pero fake news peddler siya. Yung fiction ginagawa niyang real events, mali yun. Oo. Ano pala siya, kung naalala ko, may nag-comment doon sa channel natin, kapatid na Gabriel. Hindi daw totoong balita, bobong balita daw. Ay, naku po, matay ka bata. Ay, patay talaga. Sige, next tayo. Okay po, ayan. Nagay lang po ako ng chart ng aking table definition na loba. Ayan. Okay. Next. Ayan. Salamat po sa Diyos. Ayan. So, yan ang ating tinalakay. Si Pope, kung di ako nakakang Pope Damasus ba yun? Hindi ko na nakalimutan ko nata. Kung sino yung Pope na nag-initiate ng Council of Rome. Siya po yung, yan po, doon po sa Council of Rome. Medyo mahina yung audio niyo po, Kamurnok. Medyo mahina na po. Sige. So, yung Council of Rome, yun doon po, no? Na yung 66 books ng Biblia. Ayan. Yes. So, doon po nangyari yung kay St. Jerome, kapatid na Gabriel. Ayan. So, yan po ang ating episode ngayon, kapatid na Gabriel. Maraming salamat. Maraming salamat po. Ayan, mga kapatid. So, sana may bagong kaalaman po na natutunan tayo sa napakagandang topic natin. At para naman po sa idea ni dito, so I hope this serves as a pressure sa ating nalalaman, mga kapatid, dahil mas mainam na manatili tayong manalig sa katotohanan, yung pinanghahawang katotohanan ng ating simbahan kaysa maniwala tayo sa mga fake news na pinapakalat ng iba't ibang mga relihiyon. Okay? I am Catholic. I am